may isasagawa. Amen po ba? Ngayon, kapag sablay ka na sa pakikinig, sablay ka na rin sa pagsasagawa. Sinabi ni Pastor, takbo, ang napakinggan mo upo, hindi ka nakatakbo. Amen po ba? Kapag sablay ka sa pakikinig, sablay ka na sa pagsasagawa. May sunog, sabi ng katabi mo, gising. Ang napakinggan mo, tulog, kasi ang gusto mo matulog, nasunog ka tuloy. Amen po ba? Kapag sablay ka sa pakikinig, sablay ka na sa pagsasagawa. Kaya makinig ang may pandinig. Hindi po si Pastor ang nagsabi niyan, kundi si Kristo. Sapagkat noong unang panahon, nung nabuhay po si Kristo, nakikita ni Kristo na may mga taong wala sa focus. Amen po ba? Amen po. Gaanoon kahalaga, ganoon pinapakita ng Panginoong Hesus na mahalaga talaga ang salita niya. Ayaw niya na hindi pinupukusan ang salita. Sapagkat walang isinalita si Kristo na hindi galing sa kanyang Ama. Amen po ba? At lahat ng sinalita niya na galing sa Ama ay ikaliligtas ng sangkatauhan. Amen po ba? Kaya makinig ang may pandinig. Ano po ang ginagamit sa pakikinig? Hallelujah. Mga bata, anong ginagamit sa pakikinig? Ayan. Kaso yung iba, gifted po sila. Gifted yung iba. Talagang kwan. Amen po ba? Makinig ang may pandinig. Amen po ba? Sapagkat napakahalaga po ng ginagawa po natin. Amen po ba? Yung ginagawa po natin ay para mas lalo po natin makilala si Kristo na ating Panginoon at tagapagligtas. Sapagkat kung hindi mo makikilala si Kristo, hallelujah, malabo mo siyang masunod. Amen po ba? Amen. O sa mga politiko, para makarelate si Brother Jericho. Sino mga bigatin na politiko ang nakasama mo na? Mga senador. Amen po ba? Ngayon, para totoong masunod mo yung mga senador na yan, dapat kilala mo ang ugali nila. Kilala mo ang mga role nila. Amen po ba? Amen. Ngayon, kung nakapunta ka sa isang bansa, amen po ba? Kung ikaw ay mag-a-abroad, meron tinatawag dyan na pan, yung parang sineseminar ka, na ganito ang kultura ng bansa na pupuntahan mo. Para ka dun, para masunod mo yung kultura na yun, ipapakilala sa iyo. Amen po ba? Amen po ba? Nasa bansang Japan, kapag nakasalubong ka ng mga matatanda, nagbabaw. Amen po ba? Pinapakilala. Amen po ba? Amen. Ngayon, para masunod mo ng totoo ang Diyos, kailangan mo siyang makilala ng totoo. At ito yung pagkakataon na makilala mo siya. Amen. Itong ganitong tagpo na ipinapangaral siya, itinuturo siya. Amen po ba? Amen. Amen po ba? Hallelujah. Pero ibinigay sa akin na hindi ko alam bakit ibinigay ito. Pahayag chapter 12. Pero konektado ito sa sitwasyon ng 12 ba yan? Pahayag chapter 2 verse yung 7 iglesia. Amen po ba? Sino po ay pinagalingan ng ating kapatid? Doon siya galing. 7 Spirit of God Church. Ngayon, kapag binabasa mo ito, makakarelate ka kung saang iglesia ka nandoon o saang sitwasyon pa nandoon. Amen po ba? Amen.
Amen. At madalas mong nakikita dyan, sino yung iglesia na pinuri ng Panginoong Yeshua? Yung iglesia ng Philadelphia. Amen po ba? Philadelphia. Nililigang ko lang po kayo. Tinatawag yung inapan ko. Hinuhuli ko yung mga nagbabasa talaga mo. Hindi. Akala ninyo ha. Iglesia ng Philadelphia. At sa panahon natin ngayon, maraming Laodicea. Amen po ba? Maraming nanlalamig. Hindi ka mainit, hindi ka malamig. Maligamgam. Akala mo'y mayaman ka, ngunit mahirap ka. Sino itong mga iglesyang ito? Prosperity teaching. Amen po ba? Mga prosperity teaching, akala ninyo mayaman kayo. Amen po ba? Amen. Pero sa mata ng Diyos, mahirap kayo. Na dahil sa kayamanan na yan, hindi nag-alab ang pananampalataya, naging maligamgam. Amen po ba? Amen. Akala ninyo kayo'y mayaman, pero sa Diyos, sa mundong ito, mayaman ka. Amen. Amen. Pero sa mata ng Diyos, ikaw ay tunay na mahirap. Amen. Amen po ba? At mapapansin ninyo lahat ng iglesia na sinulatan, amen po ba, sa aklat ng pahayag, mapapansin ninyo dyan sa bandang huli, laging ang binabanggit, magsisi, talikuran ang kasalanan. Magsisi, talikuran ang kasalanan. Kung hindi paririyan ako, amen, Amen. mapapahamak ka. Amen. Amen po ba? Amen. Kaya kailangan pag narinig natin ang salita ng Diyos, magbago ka, magsisi. Amen. Amen po ba? Talikuran ang dapat talikuran. Bitawan ang dapat bitawan na nakakapagpabigat sa iyo para hindi ka makaabot sa pamantayan ng Diyos. Ano yun? Kasalanan. Amen po ba? Asam, ilang buwan natin pinag-aralan ng be bold, be brave, be courageous. Halos 2 months siguro, no? Graduate na tayo dyan. Lilipat na tayo sa holiness. Holiness. At yan ang kulang sa body of Christ ngayon. Amen po ba? Amen. Holiness. Nawawala na ng kabanalan ang body of Christ. Amen. Nagiging compromising church na po. Amen. Amen po ba? Sa social media ngayon, nagbabangayan ngayon. Amen po ba? Amen. Tungkol kung saan panig kay Pastor Alvin o sa mga kalaban ni Pastor Alvin Aragon. Amen po ba? Amen. Amen. Nahati yung body of Christ. Amen po ba? Nahati. Meron nagsasabi, mali si Pastor Alvin. May nagsasabi, tama siya. O ngayon, saan ka kakampi? Sa mali o sa tama? Tama. Nasaan ang kabanalan kapag kumampi ka sa mali? Amen. Nakuha po ninyo? Amen. Kailangan tayo kung mga Kristiyano, manindigan tayo sa tama. Amen. Kahit na marami pang magalit sa atin, basta nandun tayo sa tama. Amen. Amen po ba? Amen. Normal po yan. Kapag ikaw ay naging tama, maraming magagalit sa iyo. Amen. Amen po ba? Amen. Si Kristo, ayan. Siya po ang naunang naging tama. Amen po ba? Bumaba siya para magturo ng tama. Anong nangyari? Natuwa ang tao o nagalit? Galit. Nagalit. Kasi ang tao, bakit nagagalit? Ayaw magpatama. Nakuha po ninyo? Amen. Kaya ka nagagalit kasi ayaw mong magpatama. Amen. Nakuha po ninyo? Amen. Dapat kapag narinig mo ang katuruan ni Kristo, magbago ka, magpatama ka. Amen po ba? Amen. 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 Magpatama po tayo para walang hira. Amen po ba? Amen. Walang labanan. Amen po ba? Amen. Amen po. Amen. Nakuha po ninyo? Amen. Kung ang China, para mas lalong maintindihan ninyo, pag sinakop niya ang Pilipinas,
At ang Pilipinas ay hindi na lumalaban, nagpasakop na lang talaga, may naganap bang labanan? Wala. Di ba wala? Amen. Pero kung hindi ko naman sinasabing magpasakop tayo sa China, example lang yan. Amen. Kaya lang kakaroon ng labanan kasi lumalaban. Amen. Amen po. Amen. Amen po. Amen. Lumalaban dun sa sumasakop. Amen po ba? Ngayon, sino dapat ang magpasakop? Nakuha po ninyo? Amen. Sa larangan ng Biblia, sino dapat ang magpasakop? Yung itinalaga ng Diyos o yung inaalagaan dun sa itinalaga? Hindi po ako nagsabi niya ng Biblia. Amen. Amen po. Amen. Ngayon, hanggang kailan ka magpapasakop sa itinalaga ng Diyos? Ako po ninyo, Amen. hanggang kailan ka magpapasakop sa itinalaga ng Diyos? Hanggat si Kristo ang kanyang itinuturo. Amen. Amen po ba? Amen. Ngayon, kung hindi na si Kristo ang kanyang itinuturo, tumiwalag ka na. Amen. Kung puro pagpapayaman ang tinuturo, puro na lang motivation, Amen. nakuha po ninyo, Amen. mas maraming, mapipigil po ako yan. Meron akong gusto sabihin yan. Tsaka na, amen po ba? Amen. Kapag tumatayo ka dito, dapat mas maraming Kristo ang naririnig sa iyo. Amen. Dahil ang mission natin, ipakilala sa Kristo sa mga tao. Amen. Amen po ba? Amen. Dahil kung wala kang Kristo, wala kang kaligtasan. Amen. Kay Kristo lang ang Kaligtasan. kaligtasan. Amen po ba? Hindi religion. Hindi Katoliko, hindi born again, hindi Saksinova, hindi Sabadista. Amen. Ang daming nagsilitawang religion. Amen. And religion ba ang naipako sa krus? Si Kristo po. Amen. Kaya dapat pag tumatayo ka dito, si Kristo ang ipinapakilala mo. Amen. Katuroan ni Kristo ang itinuturo mo. Amen po ba? Amen. Amen po ba? Ang mission natin, a church that believe only in Christ teaching. Gusto natin balang araw, maraming churches ang maitatayo. Amen. Ang doktrina si Kristo. Amen. Hindi doktrina ng tao. Amen po ba? Amen. Anong doktrina ni Kristo? You must be born again. Amen. Kailangan mamatay yung dati mong pagkatao na masama at mabuhay ay yung bagong ikaw na may Kristo. Ngayon, mayroon bang tao na sinasabi niya Kristiyano namumuhay sa kasalanan? Meron. Sino yun? Yung mga peking Kristiyano. Amen po ba? Sinasabi mo, Kristiyano ako, pero sumusunod ka ba kay Kristo? Amen. Alam mo ba ibig sabihin ng Kristiyano? Followers of Christ. Tagasunod ni Kristo. Amen. Kaya ang iglesyang ito, glory to God, ang pararamihin po natin tagasunod, hindi miyembro. Amen. Amen po ba? Amen. At ang mananatili dito, yung gustong sumunod. Amen. Yung ayaw sumunod, normal. Aalis po sila. Amen po ba? Amen. Amen po. Amen. Ayaw nila ng pagtatama, ayaw nila ng koreksyon, may sariling pananaw, hindi pananaw ng Biblia ang gustong masunod, sarili kong pananaw, itong pananaw matagal na akong ganito, tapos babaguhin mo ako, Biblia, di ba? Ibig sabihin, kung sino yung sinusunod mo, yun ang Diyos mo. Amen. Kung ang sinusunod mo, ang Diyos, siya ang Diyos mo. Amen. Kung sinusunod mo yung sarili mo ang Diyos mo. Amen po ba? Amen. Okay. Pahayag chapter 2 verse 12. Hallelujah. Amang Diyos na malalakila sa lahat, muli po ako pinagpapakumbaba, wala po akong magagawa, wala po akong may sasalita, wala po akong may tuturo. Hallelujah, wala po akong maipapaunawa sa mga taong ito kung ako po'y hiwalay po sa inyo. Linisin po ninyo ako ng banal na dugo ng anak niyo pong si Yeshua, ang aking kaisipan, ang aking puso, ang aking buong pagkatao. Amang Diyos, wala pong lalabas na hindi tama sa aking bibig. Gamitin niyo po ako bilang instrumento at kapagpahayag ng iyong salita. Amang Diyos, buksan niyo po ang mga puso ng mga taong ito, palambutin niyo po ang kanilang puso. Nang sa gayon ay mataniman ng matabang binhi ang inyong salita, walang iba kundi si Kristo po. Ito po'y mag-uugat sa kanilang puso, ito po'y tutubo, ito po'y mamumunga, ito po'y magdiliwanag sa kanilang buhay, ito po'y kanilang magkahamit sa kanilang pang-araw-araw na buhay.
Maraming salamat po. Maraming salamat po. Nananampalataya po ako. Natutuparin po ninyo ang mabuti ko pong panalangin. Maraming salamat po. Ito pong aking dalangin at nagkakaisa namin panalangin sa mga Panginoong pangalan ng anak ko si Yeshua. Amen. Ang mensahe para sa iglesia ng Pergamo. Hindi ko po alam bakit binigay ito sa akin ng Diyos. Pero ituro po natin. Baka makarinig. Amen po ba? Sabi nito, isulat mo sa anghel ng iglesia sa Pergamo. Ito ang sinasabi ng may hawak ng matalas na taba na sa magkabilay may talim. Sino yan? Si Kristo. Ito ang sinasabi ng may hawak ng matalas na taba na sa magkabilay may talim. 13. Alam ko kung saan ka nakatira, sa kinaroroonan ng trono ni Satanas. Ibig sabihin, tuloy natin. Gayun may nananatili kang tapat sa akin. Hindi mo tinalikuran ng iyong pananampalataya sa akin, kahit noong si Antipas na tapat kong lingkod ay patayin diyan sa kaligatnaan ninyo sa lugar na tinitirhan ni Satanas. Ibig sabihin, itong iglesia ng Pergamo ay nandoon siya sa lugar na matindi ang persecution. Amen. Amen po ba? Ibig sabihin, nandoon ka sa lugar na delikado ang iyong buhay. Amen. Pwede kang usikin, patayin, batuhin. Amen. Amen po ba? Ang iglesia ng Pergamo, Amen. ang iglesia ng Pergamo ay nandun ka sa matinding pagpe-persecute Amen. kontra yung mga taong nakapaligid sa iyo. Amen po ba? Amen. 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 Kasi kapag talagang isinigaw mo yung tama, maraming galit. Nakuha po ninyo. Pero hindi po espiritu ng kaduwagan ng ating tinanggap. Amen. Amen po ba? Espiritu ng katapangan. Katapangan na magagamit mo magpahayag ng katotohanan. Amen. Ito talagang katotohanan eh. Alam mo ba kung ikaw ay tinawag na mangaral ng Diyos, isang kasalanan sa iyo ang matuwag na salitain ang dapat malaman ng tao. Amen. Kasi kapag naduwag ka na, mawawalan na ng pagkakataon ng tao ay magsisi. Amen. Amen po ba? Amen. Mawawalan na ng pagkakataon ng tao ay magbago. Amen. Nakuha po ninyo? Kaya kailangan kapag ikaw ay mangangaral ni Kristo, matapang ka. Amen. Nandyan na yung pwede ka nilang patayin. Amen. Pwede ka nilang pagbantaan. Amen. Pwede ka nilang ipabarangay. Amen. Pwede ka nilang ideklara persona non grata. Amen po ba? Amen. Normal po yan sapagkat ang puno natin ay si Kristo. Amen. Si Kristo ang naunang itinrato ng ganyan. Amen po ba? Amen. Kung ano yung puno, yun yung bunga. Tayo po yung bunga. Amen po ba? Amen. Tayo yung sanga. Hindi pwedeng si Kristo ay dumanas ng ganyan. Tayo ay hindi magdadanas ng ganyan. Amen po ba? Amen. Sabi, dumaan kayo sa makipot na pintuan, daan. Amen. Nagsisimbolo po yan na talagang mahirap. Amen po ba? Amen. Amen po ba? Saan mas madaling dumaan? Sa makipot o sa maluwang? Sa makipot po. Amen po ba? Amen. Nandyan yung uusigin kanila. Ay, hallelujah, hallelujah. Amen po ba? Amen. Ay, huwag na tayong makisama dyan. Boring yung kasama. Ay, pag initan natin yan, wala yung pakisama. Amen po ba? Amen. Pag initan natin yung tao na yan. Tingnan natin kung totoo yung Diyos niya. Kapag pinagkaisa natin siya, tingnan natin kung totoo yung Diyos niya. Amen po ba? Pero hindi nila alam, may pangako ang Diyos, hindi mapapahiya ang mga nagtitiwala sa Kanya. Amen po ba? Ngayon, ang kailangan mo lang gawin, humakbang ka. Amen po, exercise your faith. Minsan na panghihinaan ka, parang hindi. Ang sabi ng Diyos, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Tapos, yung isip mo, naglalaban. Totoo kaya o hindi? Diyan papasok na kailangan mong exercise yung faith mo. Amen po ba? Amen. Na sa isip mo, parang
Hindi. Pero, paniniwalaan mo. Amen po ba? Hindi eh. Pangako ng Diyos eh. Kailangan kong subukan. Kaya nung sinubukan mo, napagpatunayang totoo. Kasi ang Diyos, binibigyan niya yung mga taong may totoong pananampalataya. Ano ba yung pananampalataya? Hindi mo pa nakikita, eh pinaniniwalaan mo na. Amen. Amen po ba? Amen. Amen. O yung may mga wala pang anak, gising po, gising. Amen. Hindi yung mga dalaga, yung may asawa na. Amen po. Amen. Hindi nyo pa nakikita yung anak ninyo, naniwala na kayo na may anak na kayo. Amen. Sabi sa salita ng Diyos, huwag umasa na tatanggap yung taong pabago-bago ang isip. Gusto mong tumanggap? Huwag kang panghinaan ng pananampalataya. Paniwalaan mo na. Kapag sinabi ng Diyos, magkakaanak ka talaga. Hindi yung isip mo naglalaro pa, baka hindi naman. Ang tagal ko na nakita, baka hindi naman. Amen. Uulitin ko, huwag umasang tatanggap. Bible po nagsabi niyan. Huwag umasang tatanggap. Hallelujah. Kung mga pabago-bago ang isip. Hindi natutuwa ang Diyos sa taong walang pananampalataya. Amen. Nakuha po ninyo? Amen. Baka kaya naman tumatagal, napanghihinaan ka. Nakuha po ninyo, nangigising po ako. Amen. Nangigising ako. Pero kung ikaw yung kinakatuwaan ng Diyos, hindi mo pa hinihingi, binigay na niya. Amen. Nakuha po ninyo? Amen. Para tayo ay tumanggap, gumawa tayo ng mga bagay na ikatutuwa niya. Amen. Amen po ba? Ano yung ikatutuwa niya? Yung pagsunod sa kanyang kalooban. Amen. Yung lahat ng desisyon mo sa buhay, nakabase sa kanyang salita. Amen. Lahat ng sinasalita mo, nakabase sa kanyang salita. Lahat ng pinapanalangin mo, nakabase sa kanyang salita. Lahat ng iniisip mo, nakabase sa kanyang salita. Amen. Ngayon, hindi kaya matuwa ang Diyos dyan. Lahat ng sinusuot mo, nakabase sa kanyang salita. Amen. Lahat ng disenyo ng bahay mo, nakabase sa kanyang salita. Amen. Hindi kaya matuwa sa iyo ang Diyos. Sabi ng Bible, nakatuon ang paningin ng Diyos sa mga matutuwid na tao. Amen. Nakuha po ninyo? Amen. Amen? Amen. Alam niyo po ba yung panalangin natin bago makarating yan sa Diyos? May nangyayari pang digmaan dyan. Amen. Amen po ba? Amen. Kung mababasa ninyo sa aklat ng Daniel, sabi ng anghel kay Daniel, tama ba ako? Si Daniel ba talaga yun? Sabi ng anghel kay Daniel, matagal na sanang dininig na ng Diyos. Yung panalangin mo, nakaabot na doon. Ngayon, nagsugo na ang Diyos ng mensahero tugon sa kapanalangin ni Daniel. Kasi ano nangyari? May digmaan na naganap sa himpapawid. Hindi nyo ko papasinungalingan kung nagbabasa kayo ng Bible. Amen. Amen po ba? Amen. Totoo pong nangyari yan. Nagkaroon ng digmaan, dinilay yung tugon ng Diyos kay Daniel. Amen po ba? Amen. Amen. Ngayon, ganito. Para walang delay, ikaw ay laging answered prayer. Kailangan mo makuha yung atensyon ng Diyos. Nakuha po ninyo? Amen. Amen po ba? Amen. Kung nanonood na sa iyo palagi ang Diyos, yung kinatutuhan Kanya na panoorin, kapag nanalangin ka, hindi na kailangan ng mensaherong anghel na i-aakit pa niya. Nanonood na siya, di ba? Amen. Amen. Nanonood na siya sa iyo. Ngayon, kapag nanalangin ka, instant yung prayer mo na nakabot sa Kanya kasi pinapanood ka na niya. Nakuha po ninyo? Pero kung hindi kanya pinapanood, yung anghel na nagbabantay sa iyo, siya yung magsisend pa. At may posibilidad pa na didigmain pa yung prayer mo. Amen po ba? Haharang-harangin pa ng demonyo. Nagkakaroon pa ng... Kaya matagal yung proseso. Yan po yung spiritual realm. Amen po ba? Yan po yung mundo na hindi natin nakikita. Amen po ba? Papasok na naman dyan yung pananampalataya.
Kung hindi mo yan paniniwalaan, wala kang pananampalataya. Para paniwalaan mo, magbasa ka ng Bible. Amen. Para magkaroon ka ng tunay na kaalaman. Totoo pala yung sinasabi ni Pastor kasi nabasa ko. Amen. Amen po ba? Ayaw ng Diyos na ikaw ay tamad. Amen. Amen po ba? Ayaw ng Diyos na palaging sinusubuan lang sa iyong salita ng Diyos. Ang gusto ng Diyos, hindi lang tuwing linggo ikaw kumakain ng salita niya. Kundi pag-uwi mo, basa ka. Pagtulog mo, basa ka. Pagising mo, basa ka. Yun po ang gusto ng Diyos. Kaya sabi ng salita ng Diyos, napapahamak ang aking mga tao sa kakulangan ng kaalaman. Amen po ba? Amen. Amen. Kaya magsumikap po tayo na kumain ng salita ng Diyos para hindi po tayo ma-deceive. Amen. Anong malay nyo? Baka dinideceive na kayo ni Pastor Mark. Anong malay ninyo? Na yung tinuturo ko pala hindi na tama. Para malaman ninyo na tama ang tinuturo ko, kayo rin mismo ay tumutuklas ng katotohanan. Amen po ba? Amen po ba? Amen. At kapag nagtuturo ako dito, nasasabi mo, totoo yung tinuturo mo, Pastor Mark, kasi nabasa ko rin yan. Amen. Amen po ba? Amen. At kapag may tinuro naman ako na hindi nakasulat, sinungaling ka, Pastor Mark, walang nakasulat na ganyan. Amen. Amen po ba? Amen. Amen. Hallelujah. Verse 14. 14. Subalit may ilang bagay na ayaw ko sa iyo. Ganyan yung yung parang pagsulat sa pitong iglesia, pupurihin muna sa umpisa. Amen to ba? Amen. Subalit, may ilang bagay na ayaw ko sa iyo. Ibig sabihin may correction. Papasok yung correction. Amen po ba? Amen. Hindi pwedeng pinupuri ka lang. Kailangan may pag-correct. Amen. Kunyari, uy, pre, ang ganda ng boses mo ah. Kaya lang, kulang sa gano'n. Amen po ba? Ang ganda ng damit mo ah. Uy, si Lami, ang ganda-ganda mo ngayon ah. Kaya lang, hindi ka naligo eh. Ayan. Di ba? Mayroong papasok yung correction. Amen po ba? Amen. Joke lang naligo ko si Lami kahapon. Joke lang. Hindi puro pagpupuri sa tao. Amen po ba? Amen. Amen po ba? Napapanatag ang tao kung pagpupuri. Amen po ba? Amen. Kailangan pumasok ang correction. Amen po ba? Amen. At kapag tinatama ka, tingin nito, itong pitong iglesia na ito, itinatama ito ni Yeshua, Panginoong Yeshua. Amen po ba? Kung hindi sila magpapatama, anong banta? Anong warning? Kung hindi ka magsisisi, paririyan ako. Nakukuha po ninyo? Amen? Amen. Kung hindi ka maliligo, silami, hallelujah, lalayuan ka ng mga tao. Amen. Nakuha po ninyo? Amen. Kala nyo biro para mas lalo po ninyong maunawaan. Amen. Amen po ba? Amen po. Amen. Kung hindi ka susunod sa Diyos, may sumpa. Amen. Kung susunod ka, may gantimpala. Amen. Amen po ba? Kung hindi ka mananampalataya kay Kristo, impyerno ka. Amen. Pero kung mananampalataya ka sa Kanya, langit ka. Nakuha po ninyo, Amen. may warning. Amen po. Amen. Hindi nagkulang ang Diyos ng pagpapadala ng kanyang sugo para magpapala. Amen. Amen po ba? Amen. Sino ang napapahamak? Yung mga taong hindi nakikinig sa babala. Amen po ba? Amen. Amen po ba? Amen. Kapag napakinggan mo yung babala, makinig ka na. Amen. Amen. Sinabi na nga na huwag kang dadaan dyan kasi maraming aso. Amen. Dumaan ka pa rin. Anong nangyari sa iyo? Di ba? Napapahamak. Amen. Sino yung mga napapahamak? Yung matitigas ng ulo. Nakuha po ninyo? Ang tanong, gusto mo bang mapahamak o ayaw? Amen. Sino gusto mapahamak?
Paresa. Sino gustong mapahamak? Ay, naku. Delikado sa Eric. Kaya pala napahamak kayo. Joke lang po, si Cyril po ay gifted po siya. Gifted. Amen. Mas nakakabilib ganyan ang sitwasyon niya pero hindi pa siya umabsent kahit kailan. Amen. 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 Kaya gifted siya, mapalad siya. Amen po ba? Amen. Ibig sabihin, gusto niya talaga na makilala si Kristo. Ang history po ni Cyril, dati siyang nambabato ng mga bata dyan sa Sulatres. Nangahabol ng bata. At meron na siyang binato na dumugo yung ulo. Ayan. Ngayon, hindi lang po tayo mga normal ang nabuborn again. Pati po sila. Amen po ba? Amen. Nawala na yung dati niyang pagkatao na ganoon. Amen po ba? Dati pag niyayayat ng mga nagiinuman dyan, magpapayayaya. Pero ngayon, hindi na po. Amen. Nabuborn again din po yung mga katulad nila. Amen. Amen po ba? Amen. Amen po ba? Amen. Sabi, tanggapin ninyo ang mga taong may hina sa pananampalataya. Amen po ba? Amen. Lahat po dito tanggap. Amen. Nakuha po ninyo, Amen. yung tao lang ang susuko. Kasi tandaan ninyo, pag pumasok ka dito, lahat ng maririnig mo, pagtatama. Amen. Ikaw na lang ang susuko. Ayoko ng pagtatama, ikaw na lang ang aalis. Amen. Amen po ba? Amen po. Amen. At yung mga nananatili, gusto kong magpatama eh. Gusto kong mabago, gusto kong maging kalarawan ni Kristo, mananatili ako. Amen po ba? Amen. Amen po. Okay. Subalit may ilang bagay na ayaw ko sa iyo. Verse 14. May ilan sa inyo na sumusunod sa katuruan ni Balaam na nagturo kay Balak upang mahikayat ang mga Israelita na magkasala. Kaya't kumain sila ng mga mapagkaing inihandog sa mga Diyos-Diyosan at nakiapid. Hallelujah. Sa iglesia po, meron talagang pinagsisimulan ng mali. Amen po ba? Amen. Amen po ba? Meron talaga yung naging influensya. Amen. Amen po ba? Kasi sa langit, meron din eh. Nakuha ninyo? Amen. Kung walang influencer ng mali, sana hindi nahati ang grupo ng anghel. Amen. Amen po ba? Nakuha po ninyo? Dahil may nag-influensya sa ibang anghel, ano sabi? 1/3? Tama ba? 1/3 ng mga anghel na wala sa kalangitan. Sumanib sa mali. Si kanino? Kaysa Tanas. Ganun din po sa iglesia. Amen po ba? Minsan may part ng iglesia na mayroong mga manghihikayat. Maghimagsik tayo. Ito yung pananaw ko. Amen po ba? Hindi pananaw ni Kristo. Ito yung pananaw ko. Ngayon, huwag po tayong magpapatangay doon. Amen po ba? Amen. Amen po. Amen. Kailangan magkaisa po tayo ng pananaw. Hindi pananaw ni Pastor Mark. Hindi pananaw ni Pastor Jericho. Ayan, pastor na. Hindi pananaw ni Pastor Rico. Hindi pananaw ni Pastor TJ. Hindi na pananaw ni, kundi pananaw ni Kristo. Amen. Nakuha po ninyo? Kasi delikado tayo pag pananaw natin. Amen. Kundi pananaw ni Kristo. Kristo. Ngayon, kapag pananaw lang ni Kristo ang ating susundin, malabo ang division. Amen. Amen po ba? Ito ang pagkaisahan natin, ito yung turo ni Kristo eh. Kunyari may mga sigalot. May nangyayari ganyan. Amen. Buklat na kagad tayo ng Bible. Ano bang sinasabi ng Bible? Ito ang nakasulat eh. So ito yung susundin natin. Amen. Hindi yung pananaw ko, hindi yung pananaw mo. Ito. Amen po ba? Amen. Ngayon, kung ang Diyos ay panig sa iyo, sino pang laban sa iyo? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino pang laban sa atin? Nakuha po ninyo? Amen. At kailan papanig sa iyo ang Diyos? Kailan papanig sa iyo ang Diyos? Amen. Kapag hindi ka humihiwalay sa Kanyang salita. Amen. Nakuha ninyo? Amen po? Amen. Kapag yung mga desisyon mo ay ayon sa Kanyang salita, papanig siya sa iyo. Amen po ba? Amen. Ang Diyos po natin ay hindi sinungaling na Diyos.
Sinong sasamahan niya? Yung mga taong isinasapamuhay ang kanyang salita. Amen. Nakuha po ninyo? Amen. Gusto mo pumanig sa iyo ang Diyos? Kailangan nasa iyo ang kanyang salita. Sa isip, sa salita, at sa gawa. Amen po ba? Pero kung ikaw yung tao na laging nakikita ng Diyos, sinusuway mo yung kanyang salita, malabo po siyang pumanig sa iyo. Mark my word, marami pong malabo siyang pumanig sa iyo. Kasi kung papanig ang Diyos sa mga taong mali, promotor na siya ng mali. Nakuha po ninyo? Magiging promotor na siya ng mali. Amen. Hindi na tama ang itinutulak niya, kundi pagiging mali. Amen po ba? Amen. 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 Kaya ang Diyos ay laging pumapanig sa mga tamang tao. Sino yung mga tamang tao? Yung sumusunod sa kalooban ng Diyos. Nakuha po ninyo. Amen. Amen. Verse 16. 15. May ilan din sa inyong sumunod sa katuruan ni... dalawa na yan, di ba? Kaya huwag tayong magpapadeceive sa iba-ibang turo. Amen po ba? Amen. Kundi sa turo lang ni Kristo tayo dapat mag-focus. Amen. Yan yung rema. Amen po ba? Amen. Ito yung binabasa natin yung Bible, merong nagre-rema sa atin. Amen po ba? Ganyan po mangusap ang Diyos. Amen po ba? Kung ikaw ay may espiritu ng Diyos. Kapag binabasa mong Biblia, mangungusap sa iyo ang Diyos. Maraming paraan para mangusap sa iyo ang Diyos. Sa pagbabasa ng Biblia, sa panaginip, o talagang naririnig mo ang kanyang boses, sa mga pangyayari. Amen po ba? Amen? Nagpapahiwatag na po ang Diyos sa mga nangyayari. Minsan manhid ka lang. Amen po ba? Amen. Pero kung hindi ka manhid, ibig sabihin hindi ka tulog. Amen. Gising ka, nakikita mo yung gustong ipahiwatig sa iyo ng Diyos. Kaya kailangan po nating gumising. Amen. Kasi kapag tulog ka, hindi mo nakikita ang mali. Nakuha po ninyo? Pero pag gising ka sa katotohanan, mabilis mo lang makita ang mga mali mo sa buhay. Amen po ba? Amen. Amen. Kapag wala kang ilaw, wala kang liwanag, hallelujah, malabo mo makita. Kanina, wala pong kuryente. Madilim. Madilim. Amen. Padilimin pa natin. Sa isang bahay, kapag sobrang dilim, makikita mo ba yung nakakalat ng mga gamit? Makikita niyo yung mga nakakalat na gamit. Di ba't hindi? Amen. At dahil hindi mo nakikita yung mga nakakalat na gamit, mga marumi, wala kang pagkakataon na iayos yun. Nakuha po ninyo, wala kang pagkakataon na iayos yun kasi hindi mo nakikita, wala pang liwanag. Pero kapag nagkaliwanag na, ayan, Amen. biglang nagliwanag, biglang nakita mo, ay meron palang wala sa ayos na gamit, meron palang marumi, meron palang ganito. At kahit kapag ikaw ay nananalamin, subukan mo magsalamin ng walang ilaw. Amen. Nakapagsalamin ka kaya talaga. Magsalamin ka na walang ilaw. Yan, gawa tayo ng experiment. Magsalamin ka na walang ilaw. Makikita mo kaya talaga na may muta ka. Makikita mo kaya talaga na hindi maayos yung buhok mo. Makikita mo kaya talaga Amen. na maayos yung makeup mo, yung pulbo mo. Subukan mo magpulbo na walang ilaw. Experiment lang po. Amen. Experiment. Ngayon, kaya ko sinasabi yan para maunawaan ninyo ganun kahalaga ang ilaw, Amen. ang liwanag sa buhay mo. Amen. Kasi kapag wala kang liwanag, hindi mo makikita yung mga mali sa buhay mo. Amen po ba? Amen po. Amen. Ibig sabihin, kapag wala pa si Kristo sa buhay mo, hindi mo pa nakikita yung mga mali. Amen. Amen po ba? Amen. Hindi ka pa pumapasok sa kabanalan. Amen po ba? Amen. Pero simula nung tinanggap mo si Kristo sa puso mo,
Doon na nagsisimula, may ilaw ka na, nakikita mo na yung mga mali sa buhay mo, nagkakaroon ka ng pagkakataong itama ito. Amen. At ikaw yung tao na pabanal ng pabanal. Sabi po ng salita ng Diyos, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Amen po ba? Amen. Magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Ano po ibig sabihin ng kabanalan? To set apart. Separation. Amen po ba? Amen. Separation. Paano ba yan may paliwanag? Imagine po ninyo, ito yung mga pan. Kunyari, labandero po si pastor. Ayan. Labandero. Dalawa lang. Labandero po si pastor. Meron na kong nilalabahan na basahan. Marumi. At itong palanggana na ito, putik po siya. Putik. Isa siyang maruming palanggana. At marumi rin yung tubig, may putik-putik pa. Amen. Amen po ba? May matino po bang tao na doon siya maglalaba? Ay, lalabahan ko to. Tapos naglalaba ka, doon pa rin sa putikan. Linisin ko to. Tapos yung pinanglilinis mo, marumi din. Nakuha po ninyo? Amen. Amen. Para tunay na maging malinis siya, kailangan mong iahon. Ilipat mo sa malinis na langgana na may malinis na tubig at malinis na sabon, tamang sabon. Nakuha po ninyo? Amen. Nakuha po ninyo to set apart. Amen. 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 From darkness to light. Amen po ba? Dating nasa putikan, ililipat sa malinis. Amen. Para tuluyan ng linisin. Amen. Kasi hindi mo siya mapapalinis kasi yung pinanlilinis mo, madumi din. Amen po ba? Amen. Amen po. Kailangan nating mas separate Amen. sa mundong ito na marumi. Ang Israel, ibinukod siya ng Diyos. Noong unang panahon, ibinukod siya ng Diyos. Ito lang ang talaga ang bayan ko. Ayoko kayong nakuha po ninyo ang Diyos. Ayokong mag-asawa kayo ng ibang lahi. Ganon kahalaga ang kabanalan ng Diyos. Ganon siya mag-train. Amen. Huwag kayong mag-asawa ng ibang lahi. Pero anong ginawa po ng Israel? Nag-asawa sila ng ibang lahi. Nag-asawa sila ng mga babaeng sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Isa na po si Haring Solomon. Amen po ba? Amen. Ngayon, napanatili ba ang kabanalan? Sino ang number 1 sa kabanalan? Ang Diyos. Amen po ba? Amen. Nakabukod siya sa ating lahat. Nakabukod siya. Amen po ba? Nakaseparate siya. Amen po ba? Ngayon, para tayo ay maging banal din, kailangan nating ma-separate. To set apart. Amen. Para mas lalo mo unawanin yung quarantine. Minsan kailangan nating i-quarantine. Amen. Amen po ba? I-quarantine. Kailangan nating ihiwalay. Amen po ba? Amen. Dahil may sakit ka. Ihiwalay natin. O kaya, wala kang sakit, ihiwalay ka sa mga may sakit. Amen. Para hindi ka mawaan ng may sakit. Nakuha po ninyo? Amen. Nakuha po ninyo? Amen. Yan ang word na kabanalan. Naunawaan po ba? O hindi? Nawa. Para ikaw ay maging banal na tao, kailangan mo munang ihiwalay sa karamihan na mali. Pina-quarantine ka muna. At ano yung first step para mahiwalay ka? Tanggapin mo si Kristo. Yan yung pinaka-first step. Kasi malabo na ikaw ay maging mabuting tao kung wala si Kristo Amen. sa puso mo. Amen po ba? Amen. Malabong mag-reflect sa'yo si Kristo kung hindi naman talaga siya na itanim sa kaloob-looban mo. Amen po ba? Gawa 2:38, pagsisihan, talikuran ninyo ang inyong mga kasalanan at pabautismo kayo
sa pangalan ni Jesus at patatawarin ang inyong kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng banal na Santong Espiritu. Nakuha po ninyo? Amen? Kailangan natin pagsisihan ang kasalanan. At yan ang sinisigaw ni Hesus Kristo. Pagsisihan ninyo talikuran ng inyong mga kasalanan sapagkat malapit lang dumating ang kaharian ng Diyos. Amen. Yan din ang isinisigaw ni John the Baptist. Amen. At yan din ang isinisigaw natin ngayon. Amen. Amen po ba? Amen. Hinihikayat natin ang mga tao na tumalikod sa kasalanan. Bakit kailangan tumalikod ng tao sa kasalanan? Amen. Kasi yan ang nagpapahamak sa tao. Amen po ba? Amen. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Anong klaseng kamatayan? Anong klaseng kamatayan? Kamatayan espiritual. Kapag namatay yung spiritual mo, mamamatay na rin yung physical mo. Amen po ba? Ano bang ibig sabihin ng kamatayang spiritual? Yung nahiwalay ka sa Diyos. Amen. Amen po ba? Nawalan ka ng koneksyon sa Diyos. Amen. O, dahil nawalan ka ng koneksyon sa Diyos, mamamatay ka talaga, physical. Amen. Bakit? Kasi ang pinagmumulan ng buhay ay ang Diyos. Amen. Ang source of life ay ang Diyos. Amen. Sa tingin ninyo, kung hindi napalayas si Eva at Adan sa Garden of Eden, may kamatayan kayang tao. Common sense na po. Kung hindi napalayas si Eva at Adan sa Garden of Eden, may kamatayan kaya. Yeah. Walang kamatayan kasi kasama nila ang Diyos doon. Amen. Nakakonekta ang Diyos doon. Amen. Amen po ba? Amen. Eh dahil napalayas sila, naputol yung relasyon natin sa Diyos. Nakapasok ang kamatayan Amen. physical. Kasi nagkaroon ng kamatayang spiritual. Ano yung kamatayang spiritual? Yung ma-disconnect ka sa Diyos. Amen. Amen po ba? Ngayon, kinahabagan tayo ng Diyos. Amen po ba? Amen. Isinugo niya si Kristo. Amen po ba? Kung paano nakapasok sa sangkatauhan ng kamatayan, gayon din naman, pumasok sa atin ng isang tao, si Kristo. Amen. Amen po ba? Amen. Para ibalik yung nanakaw ni Satanas. Ano yung ninakaw ni Satanas? Yung buhay na walang hanggan. Amen. Amen po ba? Na-deceive niya ang tao. Sabi ni Satanas, itong trabaho ni Satanas kontrahin ang salita ng Diyos. Amen. Ang sabi ng Diyos, huwag kayong kakain. Pero ang sabi ni Satanas, hindi yan. Hindi totoo yan. Nakuha ninyo ang trabaho ni Satanas. Amen. Sabi ng Diyos, sambahin ninyo ko sa Espiritu at sa katotohanan. Sabi ni Satanas, gumawa kayo ng revolto ha. Sambahin ninyo. Nakuha ninyo? Amen. Kabaligtaran yung itinuturo ni Satanas sa salita ng Diyos. Amen po ba? Amen po ba? Sabi ng Diyos, magsisi kayo. Sabi naman ni Satanas, para yun lang eh. Maliit na kasalanan lang yan. Sige, gawin mo yan. Di ba? Lord. Ganyan tumrabaho si Satanas. Amen. Para bang kinukontra niya palagi ang salita ng Diyos. Amen. Ngayon, magpapadisip ka ba? Magpapalinlang ka ba? Yeah. Magpapalinlang ka ba kay Satanas? Yeah. Dapat tayo po yung taong hindi nagpapalinlang. Amen po ba? Amen. 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 Lagi tayong handang sumunod sa salita ng Diyos. Lagi tayong handang matuto. Amen po ba? Amen. Amen. Verse 18. 18. Hindi George. 17. Sa 15 tayo. Ito yun. May ilan din sa inyong sumusunod sa katuruan ng mga Nicolaita. Amen po ba? Mga bad influence yung mga yan. Huwag tayong magpapadeceive. Verse 16, kaya magsisi na kayo talikuran ng inyong kasalanan. Verse 16, kaya magsisi na kayo talikuran ng inyong mga kasalanan. Kung hindi, pupunta ako dyan sa lalong madaling panahon at pupuksain ko ang mga taong iyon sa pamamagitan ng tabak na lumalabas sa aking
bibig. Ano pong ibig sabihin niyan? Judgment. Amen po ba? Amen. Sa pagbabalik ni Jesus Christ, hindi na pag-ibig. Paghatol na. Amen po ba? Paghatol na. Amen. Nung unang punto niya dito, ang mission niya, iligtas tayo. Amen po ba? Amen. Kaya nga sabi ni Jesus Christ, hindi ako naparito para hatulan kayo. Naparito ako para iligtas kayo. Yan ang mission ko. Amen. Ngayon. Amen po ba? Anong kasunod ng sinabi niya yun? Yung mga salita ko ang hahatol sa inyo. Walang araw. Amen. Nakuha po ninyo? Amen. Kung ano yung napakinggan ninyo na hindi nyo ginawa, yan ang hahatol sa inyo walang araw. Amen. Ulitin natin. Kaya magsisi na kayo talikuran ng inyong mga kasalanan. Kung hindi, pupunta ako dyan sa lalong madaling panahon at pupuksain ko ang mga taong iyon. Amen. Yung mga hindi nagsisi. Amen po ba? Amen. Sa pamamagitan ng tabak na lumalabas sa aking bibig. Amen. Amen po ba? Ano yung tabak? Yung salita. Amen. Nasa unahan yan eh. Ito ang sinasabi na may hawak ng matalas na tabak na sa magkabilay may talim. Amen po ba? Ano yung matalas na tabak ng magkabilay talim? Salita ng Diyos. Amen po ba? Amen. Yung salita ng Diyos, dalawa lang yan. Pwedeng magdulot sa iyo ng buhay na walang hanggan. At pwedeng kumatol sa iyo. Bakit hahatulan ka ng salita ng Diyos? Kasi hindi mo sinunod. Amen po ba? Amen po ba? Nung narinig mo ang tama, hindi mo pinakinggan. Hindi mo pinagsisihan. Amen po ba? Amen po ba? Mapalad ang mga taong yung mga taong sumusunod kaagad kapag napakinggan nila ang tinig ng Diyos. Amen. Amen po ba? Mapalad sila. Pero kung ikaw yung tao, napapakinggan mo na yung tama at alam mo naman talagang tama, tinigisan mo yung puso mo, ito kasi yung nakasanayan ko eh. Hindi naman siguro ako mapapahamak kasi ang Diyos ay pag-ibig. Yan ang naririnig ngayon. Thank you. Amen. Yan ang naririnig ngayon sa social media. Yung mga artista na mga compromiser. Amen po ba? Ang Diyos ay pag-ibig. Nakukuha ninyo? Amen. Ha? O sabihin ninyo, adik yata si Pastor sa sa social media. Dumadaan po kasi. Kung ano yung viral ngayon, yun yung dumadaan sa social media. Amen po ba? Amen. At yung laging sinesearch ni Pastor, Word of God. Konektado po sa Word of God yun. Amen. Nakuha po ninyo, Amen. konektado po sa Word of God yun. Yung tinuturo ni Pastor Alvin Aragon. Amen po ba? Amen. Amen po ba? Amen. Ibig sabihin, talagang lalabas siya. Amen po ba? Amen. Amen po. Ngayon, nahati, yun ang nakakalungkot, nahati eh. Nakuha po ninyo, nahati yung body of Christ. Imbis nakakampi sa tama, may mga kumakampi po sa mali. Amen. Imbis tayo po mga Kristiyano, imbis na tulungan natin yung kapatid natin na isulong yung tama, naduduwag tayo. Amen. Naduduwag tayo na baka usigin din ako ng mga taong galit sa kanya. Amen. Pero sa totoo lang, naalala niyo yung si Manny Pacquiao, nag-viral din eh. Di ba? Ano yung sinabi niya? Buti pa yung aso. O, ganyan. Amen po ba? Amen. Ganito lang yan. Kapag may mga ganyan, dapat dalawa lang yan. Pwede kang manahimik na lang. Amen po. Amen. Amen po. Amen. Hindi yung papanig ka pa dun sa mali. Parang pinagtatanggol mo yung mali. Saan ka ba talaga panig? Mga Kristiyano, saan ba talaga tayo papanig? Sa tama o sa mali? Tama. Oras na pinangpino natin yung mali, pagkonsinti na po yun. Amen po ba? Amen. Amen po ba? Amen po. Amen. Kaya yung nangyayari, hindi naman tayo pa na chismoso.
Napapanahon kasi yung turo. Amen po ba? Amen. Ang pinag-aaralan natin kabanalan. Amen. At ang kabanalan, walang kasamaan po yan. Amen po ba? Amen. Walang bahid ng kasamaan. Kailangan, kung ito talaga, tama, ito talaga ang tama. Kung magalit yung mga taong tatamaan, Amen. magpatama man sila o hindi, ito yung tama. Amen. Amen po ba? Amen. Ganun katapang. Yun dapat ang kabiliban natin kay Pastor Alvin Aragon ngayon. Amen. Buong showbiz nagalit sa kanya ngayon. Amen po ba? Amen. Pero hindi espiritu ng kaduwagan na tinanggap natin. Amen po ba? Amen. Amen po ba? Amen. Amen. Walang magsisisi kung walang magpapahayag ng kasalanan Amen. ng sangkatauhan. Amen. Kung tayo mga Kristiyano, nakaalam tayo ng tama, ipinagsawalang kibulang natin yan, wala ng taong magsisisi. Tandaan po ninyo yan. Nakuha po ninyo? Amen. Wala ng taong magsisisi kung tatago mo lang yung tama Amen. na nabasa mo sa Biblia. Amen. Amen po ba? Amen. Amen po. Amen. Aring may mali sa pag-deliver ng ating kapatid kasi at ang isa pang mali kasi ang sabi sa Bible, huwag kang hahatol kung ginagawa mo lang din naman yun. Amen. Huwag kang mag-judge kung ginagawa mo. Kunyari, tinatanggal mo yung muta ng iba, ikaw pala may mas malaki pa yung muta mo. Amen. Anong instruction? Tanggalin mo muna yung muta mo para matanggal mo yung muta niya. Amen. Amen po ba? Amen. Kailangan ikaw muna yung mabago. Amen. Amen po ba? At gano'n naman ang nangyari sa ating kapatid. Na born again siya, kaya nagkaroon siya ng access na Amen. magtama. Amen po ba? Amen po. Amen. Kasi hindi ka pwede, wala kang kapangyarihan magtama kung ikaw pala ay mali. Amen. Nakuha po ninyo? Amen. Kaya nga si Jesus Christ, makapangyarihan siya. Nung nagturo siya, may kapangyarihan. Amen. Kapag ikaw ay nagtuturo, dapat may kapangyarihan. Anong ibig sabihin? Na may kapangyarihan yung pagtuturo mo. Dapat ikaw yung unang naitama nung tinuturo mo. Amen. Amen po ba? Amen. Sinasabi mo, kanyari may anak ka, nagsisigarilyo, umiinom. Sabi mo, huwag kang uminom ha. Umiinom ka. May kapangyarihan kaya yung pagsaway mo sa anak mo. Wala. Para magkaroon ng kapangyarihan, yung pagsaway mo sa anak mo, kailangan makita sa'yo. Amen. Sabi mo sa anak mo, anak, mag-pray ka ha. Pinakita ng anak mo, paghiga mo, susunod kaya yung anak mo sa sinabi mo mag-pray ka anak ha? O baka gagayahin ka rin niya. Si Papa ganun siya. Paghiga. Yan palang pagpipray. O, like father, like son. Amen. Amen po ba? Amen po. Amen. Kung gusto mong maituwid ang iyong anak, simulan mo sa sarili mo. Amen po ba? Amen. Ganon din naman sa aming mga lingkod. Amen po ba? Amen. Amen po. Kaya napakahirap magpagaya ng mabuti. Amen. Amen po. Napakahirap. Alam niyo. At masakit yung one. Alam mo yung nag-effort ka na mabago yung sarili mo para gayahin ka tapos hindi ka ginaya. Amen. Ha? Masakit po yun. Kahit si Jesus Christ, nasasaktan po siya. Yung damdamin niya, nung napako siya sa krus. Amen. Sa tingin ninyo, anong pakiramdam niya habang nakapako siya sa krus? Pinagtatawanan siya kung talagang Diyos ka, bumaba ka dyan. Di ba? Amen. Anong pakiramdam ni Jesus Christ nung nakapako siya sa krus? Habang tinitingnan yung mga tao. Yung mga taong ito, hindi ako nagkulang ng pagbigay sa kanila ng example ng pagiging mabuti. Pero anong ginawa nila? Di ba? Amen. Ito yung mga taong dinubos ko, pinagtatawanan ako. Amen. Nakuha po ninyo? Amen.
Ganun din yung mga pakiramdam namin mga lingkod ng Diyos. Ito yung mga taong tinuturuan ko. Nagsusumikap akong turuan itong mga taong ito para hindi mapahamak. Pero anong ginagawa nila? Amen. Pinagpupuyatan ko yung ituturo ko, pinagpupuyatan ko. Tapos, ang response, kakalabanin ka. Nakuha po ninyo? Amen. Hindi po na ng mata. Gusto ko pong maunawaan ninyo na dapat hindi sinasayang Amen. yung mga effort ng mga lingkod ng Diyos. Amen. Nakuha po ninyo. Dapat hindi sinasayang, hindi itinatapong, pinapahalagahan. Amen. Amen po ba? Amen. 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 Kayo kaya, dumating yung punto na kaya lingkod na rin kayo ng Diyos. Nagtuturo na rin kayo. Hindi ka natulog para nang mayroon kang maipakain sa mga tupa. Amen. Amen. Tapos nakita mo, hindi talaga kinakain, itinatapon lang. Lumabas ka dyan sa kalsada, mayroon kang mabuting puso. Mabuti yung puso mo, bumili ka ng hamburger, binigay mo sa isang pulubi. Mabuti yung puso mo, binigay mo sa pulubi. Pero ano yung sumbat ng pulubi? Bakalason yan. Itinapon niya yung pagkain na ibinigay mo. Amen. Nakuha po ninyo, pero pinag-importan mo yun. Amen. Di po ba? Amen. Minsan masakit sa damdamin. Pero kailangan natin maging matatag. Amen po ba? Amen. Si Jesus Christ ay naging matatag. Amen po ba? Amen. Nasaktan siya pero hindi niya sinukuan yung mga tao. Amen. Siguro kung hindi siya naging matatag, nanalangin na siya sa Diyos. Amang Diyos, ayoko na. Yung mga tao na pinapatubos mo sa akin, ganyan ang mga ugali. Nililigtas ko lang naman sila eh. Pero bakit ganun ang ginawa nila sa akin? Dinuraan ako, tinadyak. Amen. Inaalipusta. Amen. Di ba? Pero nagpakatatag si Jesus Christ. Anong sinabi niya? Mang Diyos, patawarin niyo po sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Amen. Amen po ba? Amen. Amen po ba? Amen. Pero tayo, huwag naman nating sadyain na pahinain natin yung leader natin. Amen po ba? Amen. Amen po ba? Amen. Kasi biblical din na humihina rin yung mga leader ng iglesia. Sabi sa Hebreo 13, Amen. pasakop kayo sa inyong sa mga namumuno sa inyo. Amen. Amen po ba? Kung hindi kayo pasasakop, mamimighati sila. At ito rin hindi makakabuti sa inyo. Amen. Kung hindi kayo papasakop, tatama rin sila, nagganpanan yung kanilang tungkulin. Mamimighati sila. At ito hindi makakabuti sa inyo. Bakit hindi makakabuti sa inyo? Sa time na parang nalalamig ang inyong leader, yun yung time na hindi siya makapanalangin Amen. ng maayos. Amen po ba? Amen. Imbis na nanalangin siya, pagpalain niyo po yung mga ganito eh. Eh, namimighati siya. Sa tingin niyo, nakakapanalangin ng maayos yung inyong. Nakuha po ninyo, Amen. hindi makakabuti sa inyo. Teamwork po yan. Dapat teamwork. Kaya nga, united in Christ, magkaisa kay Kristo. Ang ganda nung inawit ni... Anong title yun, brother? Isang katawan. Ayan, napakaganda. Awitin na yun. Amen. Hindi aksidente yun. Nung narinig natin yun. Amen po ba? Napakaganda. Mamaya awitin po ni Pastor, ano ba maganda? Pastor Jericho, Pastor Eko, o Pastor Bolonan. Ano ba pinakamaganda? Pastor pangalan lang. Pastor Jerry, siguro, yan. Kasi meron ng Rico. Anong full name ni Pastor Rico? Enrico. Yan. Ito naman si Pastor Jerry. Amen po ba? Kasi dati na rin daw siya nag-preach. Amen po. Amen. Dati na rin siya nag-preach. Ngayon, nang namatay yung church, yung pastor nila, biglang nagganyan.
Ako po ninyo, yun ay tinuturo ko na rin po sa inyo. Amin po, tinuturo ko na rin sa inyo yan. Na kung ang pundasyon talaga ng isang iglesia, nakapundasyon sa tao, mabilis yan mabuwag. Amen. Amen po. Pero kung pundasyon ng isang iglesia ay kay Kristo, mawala man si Pastor Mark, si Kristo hindi nawawala, nandyan pa rin. Amen. Amen po. Amen. Kaya ito yung tuwing nagtuturo tayo, lagi natin ipinapakilala sa Kristo, hindi ang tao. Amen. Amen po ba? Amen po. Amen. Okay. Verse 6. 16. Kaya magsisi na kayo talikuran ng inyong mga kasalanan. Kung hindi, pupunta ako dyan sa lalong madaling panahon at pupuksain ko ang mga taong iyon sa pamamagitan ng tabak na lumalabas sa aking bibig. Amen po ba? Amen. Pahatulan tayo ng salita ng Diyos. Amen. Amen po ba? Amen. Verse 17. Ang lahat ng may pandinig, ayan na, di ba? Ang lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtatagumpay ay bibigyan ko ng nakatagong pagkain. Sa pagsunod may Pala. gantimpala. Sa pagsuway may sumpa. Amen po ba? Naunawaan po ba yan? Amen. Dahil sumunod, magtatagumpay ay bibigyan ko ng nakatagong pagkain. Bibigyan ko rin siya ng mga batong puti na kinasusulatan ng isang bagong pangalan na walang sino mang nakakalam maliban sa natanggap niyon. Ibig sabihin, unique ka. Ikaw lang ang meron nun. Amen. Amen po ba? Amen po ba? Amen. Ibig sabihin, si Pastor Mark lang ang may ganitong labi. Amen. Nakuha ninyo? Amen. Sa langit, gusto mong maging kakaiba, sumunod ka sa Diyos. Amen. Amen po ba? At yung mga kakaiba na yan, or eternal yan. Amen po ba? Panghabang buhay yan. Kung sa langit, meron pa rin tayong sasakyan. Hindi ko sinasabing ganyan talaga ha. Kung sa langit, meron talaga tayong sasakyan. Oh. Kapag napasa iyo yung sasakyan na yun, for eternal yun. Amen po ba? Amen. Amen. Sa langit, kung talagang totoong meron tayong mga mansyon, pag napasa iyo yung mansyon na yun, for eternal po yan. Amen. Hindi yan katulad ng mga mansyon dito sa lupa na pwedeng lindolin, pwedeng masunog. Amen. Nakuha po ninyo? Amen. O inaasahan ba? Yan yung pag-asa natin. Amen po ba? Amen. Amen po ba? Amen po ba? Amen. Ngayon, para makamtan po natin yan, kailangan po natin ma-set apart sa mundong ito. Amen. Mabukod, pumasok yung kabanalan. Amen po ba? Amen po ba? Amen. 2 Timoteo, dito po tayo magtatapos. 2 Timoteo, sige, 2 Timoteo 2. Nasa ko na po tayo. Kabanalan. Dos Timoteo chapter 2, 2 Timothy chapter 2, verse, sige, ikutin nyo muna. At sabay-sabay tayo. Amen. 2 Timoteo chapter 2. At yun tayo magtatapos. Amen po ba? Nabusog po ba tayo? Ang salita ng Diyos. Yan ba ay gagamitin natin? Ikalalakas ng ating spiritual. Kung paano kapag kumakain tayo ng physical na pagkain, ginagamit natin yung enerhiya ng kinain natin para magtrabaho. Amen po ba? Ngayon, yung kinain natin spiritual, gagamitin ba rin ba natin yan? O napakinggan lang natin, tapos tapon. Napakinggan, in-stack lang, itinago lang. O napakinggan, tumuloy sa puso, isinalita, Amen. isinagawa.
kailangan doon po tayo sa isinalita at isinagawa mo. Amen po ba? Hindi yung pinapakinggan mo lang, pinapakinggan. Receive ka lang ng receive ng knowledge. Amen. Kailangan maging wisdom yung knowledge. Amen. Useless ang kaalaman kung hindi mo yan isinasagawa. Amen. Kailangan maging karunungan yan. Wisdom, yung knowledge na yan. Ibig sabihin may application. Amen. Amen po. 2 Timothy chapter 2 verse 21. Diyan po tayo magtatapos. Ano po yung kabanalan? Ibig sabihin ng kabanalan? To set apart. Separation. Saan tayo sineseparate? Sa kasamaan. Amen po ba? Amen po ba? Anong step para ma-separate ka sa kasamaan? Tanggapin mo si Kristo. Amen po ba? Bilang Panginoon mo at tagapagligtas. Kasi malabo kang ma-separate sa kasamaan kung nireject mo si Kristo. Amen po ba? 2 Timothy chapter 2 verse 21. Makinig ang may pandinig. Makinig ang may pandinig. 2 Timothy chapter 2 verse 21. Sabi po dyan, dito po tayo magtatapos. Music team, prepare po tayo. Ang sinumang lumalayo sa kasamaan ay katulad ng sisidlang natatangi. Hindi ba kayo masaya na yan tayo? Hindi ba kayo masaya na yan tayo? Tayo yung mga sisidlang natatangi. Ano yung mga sisidlang natatangi? Ang sinumang lumalayo sa kasamaan ay katulad ng mga sisidlang natatangi, malinis at karapat-dapat gamitin ng may-ari sa lahat ng mabubuting gawain. Ano po yung sinasabi ni Pastor? Hindi po tayo nagpaparami ng miyembro. Amen. Nagpaparami tayo ng tagasunod ni Kristo. Hindi po tayo nagpaparami ng miyembro. Amen. Nagpaparami tayo ng tagasunod ni Kristo. Kaya normal, may mawawala talaga. Amen. Yung mga ayaw sumunod kay Kristo. Kristo. Amen po ba? Amen. Ulitin ko po, ang sinumang lumalayo sa kasamaan ay katulad ng sisidlang natatangi, malinis at karapat-dapat gamitin ng may-ari. Sino po yung may-ari? Ang Diyos. Amen. Siya ang may-ari sa atin. Amen po ba? Sino ang kanya? Yung mga taong lumalayo sa kasamaan. Amen po ba? Amen po ba? Sino yung sa Diyos? Makinig po may pandinig. Sino ang sa Diyos? Yung mga taong lumalayo sa kasamaan. Paano tumawag ang Diyos? Halika, sumunod ka sa akin. Hindi niya sinabi, halika, sumuway ka sa akin. Amen po ba? Kaya tayo tinawag ng ating Diyos para sumunod. Amen po ba? Naunawaan po ba ng may pangunawa? Amen. Kaya tayo tinawag para sumunod, hindi para sumuway. Kaya tayo tinawag para magpakabuti, hindi para magpakasama. Amen. Kaya tayo tinawag para maging genuine Christian, hindi compromising Christian. Amen po ba? Amen. Kailangan manggising po tayo ng mga tao. Amen po ba? Amen. Nangangailangan ng body of Christ ngayon ng tagagising. Amen. Amen po ba? Ngayon sasabihin nila, sino ka Pastor Mark? 3 years pa lang kayo. Diyan ba ang basihan para manggising? Hindi. Sino ka Pastor Mark? Hindi ka nag-aral ng Bible School. Sino ka Pastor Mark? Wala kang college degree. Sino ka Pastor Mark? Sa kang hamak na security guard dati. Sino ka? Amen po ba? Amen. Amen. Sino ba si Pastor Mark? Si Pastor Mark ay kinaawa ng Diyos. Amen. Amen po ba? Pinili sa dakilang gawain. Amen po ba? Amen. Pag sino mang lumalayo sa kasamaan, gusto mong magamit ng Diyos, Amen. lumayo sa kasamaan. Amen. Amen po ba? Amen. Magpalinis. Amen. Magpalinis. Magpalinis. Amen po ba? Amen. Ang sino mang lumalayo sa kasamaan ay katulad ng sisidlang natatangi. Hindi ka ba masaya na yan? Hindi ka masama? Hindi ka masaya na tayo yan? Amen po ba? Glory to God. Amen po ba? Amen. Tayo yung mga sisidlang natatangi.
malinis at karapat-dapat gamitin ng may-ari para sa lahat ng mabubuting gawain. Amen po ba? Amen. Amen po ba? Amen. Kaya magpalinis po tayo. Amen po ba? Amen. Magpabago po tayo. Magpakorek po tayo. Mayroong isinugo sa atin ang Diyos para turuan tayo. Amen po ba? Amen po ba? At nakikita nyo naman na wala akong ibang itinuturo kundi katuruan ko ni Kristo. Amen po ba? Hindi tayo lalayo sa doktrina ni Kristo. Amen. Amen po. Hindi tayo lalayo sa doktrina ni Kristo. Glory to God po. Amen. God bless you.